Nagsimula ang pelikula sa isang pamilyang Danish na pumunta patungo sa Amerika. Ang mga veteranong si Peter at ang kanyang kapatid na si John, kasama ang asawa ni John na si Marie at ang kanilang anak na si Kristen, ay nanguna. Sa sandaling dumating sila sa istasyon ng tren, hindi inaasahang umalis si Peter, naiwan sina John, Marie, at Kristen na mag-isa. Sa pagnanais na makatakas sa mga nakaraang problema, naglakbay sila sakay ng tren kasama ang dalawang mukhang magiliw na lalaki, sina Paul at Lester. Gayunpaman, kamakailan ay pinalaya sina Paul at Lester na mga kriminal na may masasamang motibo. Nahihirapan sina Marie at Kristen sa Ingles, kaya pinangangasiwaan ni John ang komunikasyon sa mga estranghero. Sa kabila ng paunang kabaitan, tumataas ang mga tensyon habang lumilitaw ang tunay na intensyon ni Paul at Lester, na ginagawang isang nakapangingilabot na pagsubok ng panlilinlang at kaligtasan ang paglalakbay. Habang tumitindi ang tensyon sa karwahe, naglabas si Paul ng isang bote ng alak, uminom, at inialok ito kay Marie, na matatag na tumanggi, na lumikha ng isang hindi mapakali na kalooban. Si John, na nakakaramdam ng panganib, ay maingat na sinenyasan si Marie na tanggapin ang inumin upang mabawasan ang tensyon. Nag-aatubili, pumayag siya. Mabilis na naapektuhan ng alak si Paul, na naging dahilan upang tumuon siya kay Marie sa nakakagambalang paraan. Ang kanyang pag-uugali ay lumalaki habang sinisimulan niyang hawakan si Marie nang hindi naaangkop. Naiinis at nagalit, si John ay namagitan, na hinihiling na huminto si Paul at bumalik sa kanyang upuan. Ang matinding salungatan sa pagitan ni John, Lester, at Paul ay umabot sa kumukulo na may matinding kahihinatnen. Matapos makuha ni John ang baril ni Lester, na sinusubukang protektahan ang kanyang pamilya, ang sitwasyon ay nawala sa kontrol. Ang marahas na reaksyon ni Lester, ang pag-hostage kay Kristen gamit ang isang kutsilyo sa kanyang lalamunan, ay lalong nagpapataas ng tensyon. Ang paghahayag ni Paul na mayroon siyang dalawang baril, isang nakagigimbal na pagpapakita ng kapangyarihan at kontrol, ay naglagay kay John sa halos imposibleng posisyon. Sa pamamagitan ng isang baril na nakatutok kay John at isa pa kay Marie, ang ultimatum ni Paul ay pinilit si John sa isang kritikal na pagpipilian. Aktibong sinusubukang protektahan ang kanyang pamilya, isinuko ni John ang kanyang sandata. Gayunpaman, ang walang awa na desisyon ni Paul na itulak si John sa tren ay nag-iiwan sa kanya ng pagkawasak at desperado. Si John, na nasugatan ngunit hinihimok ng pinaghalong determinasyon at desperasyon, ay hinabol ang tren. Ang pisikal at emosyonal na pagkapagod ay tumatagal nito, ngunit ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya ay nagtutulak sa kanya na sumulong. Nagtapos ang malagim na paghabol sa isang nakakasakit na pagtuklas, nahanap ni John ang walang buhay na katawan ng kanyang anak sa daan, isang kalunos-lunos na resulta ng brutal na engkwentro. Ang sandaling ito ay nagpapatibay sa galit ng kanilang salungatan, na binibigyang diin ang mapangwasak na epekto ng karahasan at ang haba na handang gawin ni John upang iligtas ang kanyang pamilya, kahit na sa harap ng hindi malulutas na mga pagsubok at matinding pagkawala. Sa sobrang kalungkutan, siya ay bumagsak, niyakap ang kanyang anak at umiyak ng hindi mapigilan. Sa pagharap niya sa kanyang pagkawala, ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng matinding galit. Napansin niyang huminto ang maliit na tren sa di kalayuan. Sa mabangis na determinasyon, kinuha niya ang kanyang baril at nagsimulang lumapit sa tren, na naglalakad ng mabagal. Nakita niya ang bangkay ng driver sa lupa. Lumalaki ang kanyang galit, itinuon niya ang kanyang paningin kay Lester, ang responsable sa trahedyang ito, at sumulong ng may layunin, na pinatay ang dalawang bilanggo. Nawasak ang mundo ni John habang nakatitig sa walang buhay na katawan ni Marie, at nawasak ang kanyang puso. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, dahan-dahan niyang binuhat siya para ilagay sa isang kabayo, dahil hindi niya ito magawang iwanan, at sinimulan ang masakit na paglalakbay pauwi. Pagdating niya dala ang bangkay ng kanyang pamilya, ang kapatid ni John na si Peter ay nag-aalok sa kanya ng kaunting ginhawang magagawa niya sa panahong ito ng trahedya. Si Peter, na nauunawaan ang kanyang kalungkutan, ay tahimik na tinulungan si John, alam na ang mga salita ay walang silbi sa gayong sandali ng matinding pagkawala. Samantala, sa ibang bahagi ng rehiyon, nalaman ng kilalang pinuno ng mafia at may-ari ng lupa na si Henry Delaro, ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Paul. Dahil sa matinding galit at kalungkutan, sinimulan ni Delaro ang isang walang humpay na paghahanap para sa paghihiganti, na naghahanap sa mga bayan ng anumang pahiwatig kung sino ang killer. Ang kanyang paghahanap ay nagdala sa kanya sa nayon kung saan nakatira si John, at hinarap niya ang alkalde, si Kin, na humihingi ng mga sagot.
Hindi pinapansin ang pag-aangkin ng alkalde na inosente. Iginiit ni De Laro na may isang tao sa nayon ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Binyantaan niya ang mga taga-nayon ng matinding epekto, na nagtatakda ng isang brutal na deadline, ilabas ang pumatay sa loob ng 2 oras o harapin ang kanyang walang awa na paghihiganti. Ang mga taga-nayon na puno ng pagkabalisa at pag-aalinlangan ay nauunawaan ang mapanganib na sitwasyon na kanilang kinakaharap sa banta ng karahasan na tila isang madilim na ulap. Ang buong nayon ay nagyelo sa takot habang si De Laro, isang nakakatakot na tao, ay tinatakot ang komunidad. Ang kanyang simple ngunit brutal na ultimatum kung hindi sumuko ang pumatay sa kanyang kapatid, papatayin niya ang 2 inosenteng taga-nayon. Habang mabilis na nauubos ang oras, ang tensyon sa nayon ay nagiging hindi kanais-nais. Ang deadline na 2 oras na ibinigay ni De Laro ay mabilis na nag-e-expire, at ang pagkakakilanlan ng pumatay ay nananatiling hindi kilala. Ang desperasyon ay nananatili, at ang alkalde, napasan ang mabigat na responsibilidad sa buhay ng kanyang mga tao, ay sumulong sa 2 piniling sakripisyo. Ang unang sakripisyo ay isang matandang babae, ang kanyang mukha ay nakaukit sa mga pakikibaka sa nakalipas na mga taon. Sa kabila ng kanyang kahinaan, hindi siya natitinag, handa siyang ibigay ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang mga kababayan mula sa galit ni De Laro. Ang ikalawang sakripisyo ay isang binata, ang kanyang mga binti ay napilayan ng kasawian. Sa kabila ng kanyang pisikal na limitasyon, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa paniniwalang walang halaga ang kanyang buhay, sumulong din siya, handa na gawin ang pinakahuling sakripisyo para sa kanyang komunidad. Si De Laro, na walang pakialam sa kanilang tapang, ay malamig na kinuha ang kanyang baril at pinaputukan ang lalaki sa kalye. Ibinaling niya ang tingin sa matandang babae, tumigas ang ekspresyon ni De Laro, ngunit bago siya makapagpaputok, mabilis niyang kinuha ang isang dakot ng matalas at mabahong damo mula sa kanyang damit at itinapon sa mukha ni De Laro, na pansamantalang nabulag siya. Galit na nagawa ni De Laro na magpaputok ng baril, ngunit ang sakripisyo ng babae ay walang kabuluhan dahil hindi pa sumuko ang killer. Si De Laro, na udyok ng pagkauhaw sa paghihiganti, ay minarkahan ng isang inosenteng taga-nayon bilang kanyang susunod na biktima. Malupit niyang sinisisi ang mga taga-nayon sa hindi pagsunod sa kanyang mga kahilingan, na inaakusahan silang nagsakripisyo ng isang matandang babae at isang lalaking may kapansanan. Ngunit ang nayon ay may mas madilim na lihim, ang alkalde ay lihim na nagbabayad kay De Laro ng $88 buwan-buwan para sa proteksyon mula sa kalupitan ni De Laro. Dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid na nagpaputok sa kanyang galit, itinaas ni De Laro ang pangingikil sa $160, isang halagang nagbabanta sa marupok na ekonomiya ng nayon. Ang mga taga-nayon, na nabigla sa malagim na katotohanan at kamakailang pagkamatay, ay nasa isang sangangdaan. Ang pagpatay sa matandang babae at matapang na lalaki ay nagbibigay ng permanenteng anino sa kanilang buhay. Habang umaambang ang ultimatum ni De Laro, magbayad o humarap sa matinding epekto, lumalalim ang kanilang pagkataranta. Ang kanilang pag-iral ay umuurong sa dulo ng kutsilyo, bawat paghinga ay sukat ng kanilang desperasyon at takot. Sa pagtitipon upang ilibing si Paul, dapat ding suportahan ng mga taga-nayon ang kanyang asawa na si Maylin, na nagninangas na may tahimik na determinasyon para sa paghihiganti. Bagamat maalalahanin ang mga panganib, nagpapayo siya ng pag-iingat na nagpapahiwatig ng katahimikan kapag ang mga bulong ng paghihiganti ay gumagalaw. Kasabay nito, inilibing ni John ang kanyang asawa at anak, ang bawat kilos ng nagdadalamhating paghihirap ay patunay sa kanyang hindi mapakali na kalungkutan at pagkawala. Dahil lumiliit ang kanilang mga kayamanan, nagpasya sina John at Peter na ibenta ang kanilang mga ari-arian at umalis sa nayon. Habang ginagawa ito, napag-alaman na sila ay mga dalubhasang taga-baril sa isang pagkakataong pagpupulong. Ang tindera, na humanga sa kanilang mga kasanayan sa pagbaril, ay nagmumungkahi na manatili sila at tumulong na ipagtanggol ang nayon mula sa isang nalalapit na pag-atake. Sa kabila nito, nagbabala si Peter laban sa pananatili, batid na maliit ang pagkakataon nila laban sa mga puwersa ni De Laro. Iminungkahi niya sa tindera na tumutok sa kaligtasan ng mga taga-nayon sa pamamagitan ng pag-iwas sa away. Gayunpaman, inakusahan ng tindera si Peter ng duwag na lumilikha ng isang tensyon sa dating mapayapang nayon. Pagkatapos ay pumunta si John sa alkalde upang ibenta ang isang piraso ng lupa na binili niya 6 na taon na ang nakalilipas sa halagang $140, ngunit nadismaya nang malaman na $150 lamang ang halaga nito ngayon.
Ibinahagi niya ang kanyang desperado na sitwasyon sa alkalde, na nagbubunyag na ang mga taga-nayon ay nahihirapan sa pananalapi, nagbabayad ng $160 sa isang buwan. Natarante si John hanggang sa ipaliwanag ng alkalde ang epekto ng pagkamatay sa kapatid ni Delaro. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, naiintindihan ni John na ang kanyang sariling mga paghihirap ay malamang na lumala. Sa pagtanggap ng inaalok na halaga, pinayuhan ng alkalde si John na itago ang pera sa kanyang sapatos upang hindi ito nakawin. Sinusunod ni John ang payong ito, itinago ang pera, at naghanda na umalis sa nayon. Habang naghahanda sina John at Peter na umalis sa bayan, pinigilan sila ni Sheriff Malak. Dinala si John sa isang kulungan kung saan malamig na sinabi ni Malak sa kanya na ang kanyang kamatayan ay maaaring iligtas ang bayan ng mas maraming oras. Tinangka ni Malak na alertuhan ang mga awtoridad tungkol sa mga krimen ni Delaro. Gayunpaman, hindi alam ni Malak na nakikipagtulungan si Delaro sa Standard Atlantic Oil Company para sakupin ang Black Creek at ang mga lupaing mayaman sa mapagkukunan nito. Tinutulungan ni Mayor Keane si Delaro sa pamamaraang ito. Malupit na isiniwalat na ang pipi na biyudang hipag ni Delaro, si Madeline, na humahawak sa kanyang pananalapi, ay dumaranas ng matinding pang-aabuso mula sa kanya. Kinabukasan, dinala si John sa base ni Delaro, isang abandonadong bayan kung saan siya itinali sa isang poste at iniwan sa nakakapasong araw. Samantala, tumakas si Peter mula sa kulungan at inatake ang mga tauhan ni Delaro, na ikinamatay ng ilan. Iniligtas niya si John, at pareho silang gumawa ng galit na pagtakas, pagkatapos ay hinabol sila ni Delaro at ng kanyang natitirang mga tauhan. Nang makita ang mahinang kalagayan ni John, ginulo ni Peter ang humahabol sa kanila, sa huli ay isinakripisyo ang kanyang sarili. Dahil abala ang grupo ni Delaro, kinuha ni Madeline ang pagkakataong nakawin ang ninakaw na pera ni Delaro at tumakbo para sumakay sa isang dumadaang tren. Siya ay nakasakay sa tren, ngunit inutusan ni Delaro ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya bago siya patayin. Samantala, isang pagod na si John ang gumagala sa kanayunan para maghanap ng masisilungan at makakain. Nadatnan niya ang hamak na tahanan ni Mrs. Whistler, na ang asawa ay nagduse sa ilalim ng kalupitan ni Delaro. Sa paghahanap ng ginhawa doon, nagsimula siyang nagpapagaling habang si Mrs. Whistler at ang kanyang mga anak ay nakatakas sa kaligtasan. Pagbalik sa bayan, hinarap ni John si Mayor Keane, na naghihiganti sa kanyang pagkakanulo. Kumuha ng mga armas mula sa lokal na tindahan, at ubili siyang nakipagsosyo kay Wojciech, ang batang tindero na naghahangad ng paghihiganti laban kay Delaro para sa pagkamatay ng kanyang lola. Gumagamit ng matatalinong estratehiya at pananambang sa pamamaraang si John ay isa-isang pinabagsak ang mga tauhan ni Delaro. Nakakalungkot na patay si Wojciech sa labanan. Kasabay nito, hindi sinasadyang nasunog ang silid kung saan nakakulong si Madeline, ang kaguluhang ito ay nagbibigay daan sa kanya upang makatakas. Sa isang panghuling paghaharap ay malubhang nasugatan ni Delaro si John. Habang si Delaro ay malapit ng maghatid ng isang nakamamatay na putok, si Madeline, na hinimok ng kanyang pagdurusa, ay binaril niya ng 2 beses si Delaro. Tinapos siya ni John ng isang nakamamatay na pagbaril sa ulo. Habang ang tagumpay ay tila malapit na, si Sheriff Malak at ang kanyang mga kinatawan ay dumating na nagpapasalamat kay John para sa kanyang katapangan laban sa puwersa ni Delaro. Gayunpaman, kapag tinangka nilang arestuhin si Madeline, pumagitna si John, iginiit na sasama siya sa kanya. Umalis ang dalawa sa bayan, at ngayon ang nayon ay malaya na sa pamumuno ni Delaro. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.